Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ang napakaugong na rumors, bali-balita na ang ICC nag-issue na ng warrant of arrest tungkol laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang palasyo nagsalita na. Kaya lang dalawang tagapagsalita nila magkaiba ang sinasabi. Ito sa GMA News Online, published March 9 ngayon by Giselle Ombay, GMA Integrated News. Title, Malacanang on alleged ICC arrest warrant versus Rodrigo Duterte. Government is prepared. Okay. So, handa na silang arestuhin o makipagtulungan sa ICC para huliin na ang dating Pangulo. Nasaan na yung palaging sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Ngayon, dito, title pa lang daan, nakakaalarma na, government is prepared. Grabe. Okay, so, basahin ko lang ha. Malacanang on Sunday, ensured readiness amid speculations that the International Criminal Court has allegedly already issued a warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. So ito, ang nagsalita si PCO Ad Interim Secretary J. Ruiz, sabi niya, "We've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity." So narinig. Kanino niya narinig? Sa Rappler. Grabe, PCO Secretary. Believe na believe sa Rappler. The government is prepared for any eventuality, he said. Yan. So, handa kami. Narinig namin na may warrant of arrest, handa kami tumulong. Something like that. Ito namang Palace Press Officer, iba naman ang sinabi. Ito, Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro, meanwhile, clarified to GMA News Online that there is no confirmation yet from the palace on the issuance of the warrant of arrest. Wala. No confirmation. Sabi ng press officer, ang kanyang boss, sabi niya, we are prepared. Narinig namin na meron. Mas mabuti pa, I don't know kung sinadya ba ito, na una nagsalita yung PCO secretary na yes, narinig namin at tanda kami. So, ang mensahe noon is, talagang huhuliin na si PRRD. Siguro, na-realize nila na baka makuryente tayo. Baka ma-charge tayo ng fake news. O tumawag ba o clarify na there is no confirmation yet. Ganon din yung Rappler na balita. Sa title pa lang ng Rappler, sa kanilang balita, ICC warrant of arrest versus Rodrigo Duterte is out. Yeah, although may question mark. So sinabi doon, very clear sa first sentence nila na nag-issue na ang ICC ng warrant of arrest according to a reliable source. According to a reliable. Tapos dinagdagan nila na but, however, subalit, datapwat, wala pang official announcement galing sa ICC. So, wala pa palang official announcement galing ICC. Sources lang, binalita na kagad. So, bahala na. Kaya nga, binablog ko ito mga kaibigan para bahala na tayo
wag nyong baniwalaan kagad hanggat walang official announcement galing sa ICC. O kaya, ang binabantayan ko dyan yung mga foreign media. Kasi kung meron na talaga, imposibleng hindi malaman ng foreign media, yung mga Reuters, mga New York Times, Associated Press, ang bibilis ang mayan, ang dami nilang mga sources. Kung totoo ito, dapat sila yung unang nakaalam at sila ang unang nagbalita. So, the fact na ang nagbalita lang nito is Rappler, alam naman natin yung karakter ng Rappler na mulat sa poll, anti-Duterte. So, nakatanggap lang ng informasyon, nilabas kagad, ayan na. Sinakyan na ng lahat, pati si ex-senator De Lima, nag-post na siya. Inaakusan niya na si PRRD na ang tapang-tapang niya noon, handang harapin. Ngayon na may warrant of arrest na, very sure na siya na may warrant of arrest. Tumakas naman siya, pumunta ng Hong Kong. So itong balitang ito, itiniming nila yung pagpunta ni PRRD sa Hong Kong para kausapin o makipag-meet sa mga libo-libong OFWs natin doon. So pinapalabas na tumakas si PRRD. But anyway, ang katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya wag po tayong mag-alala. Ako, as of now, hindi ako naniniwala na may warrant of arrest as of now. Maliban lang kung mismo ang ICC, mismo ang foreign media na ang magbalita na meron na talaga at yun na. Kasi ano na ito, last year pa ito na mga balibalita nila, Trillanes, Ontiveros, De Lima, Richard Hidarian. Sige na silang kaano nung una na lalabas na. Hanggang ngayon, di pa man lumabas. Okay? Okay, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panunood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is inilala natin pagtulong sa Tribong Talaandig. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Namimigay din tayo ng solar lights dahil napakadilim ang tahanan nila paggabi dahil wala silang kuryente. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo lang ang panunod, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Ngayon, nandito kami po sa Ilaya. Magbigay kami ng ilaw. Yung bahay na walang ilaw ito. So, magbigay kami. At ito, sundan natin at bisitahin natin yun sila. Ayo! Ayo, mayroong tao po. Bakit ba walang ilaw dito? Wala, may gate palit. Walang ibili ito ng ilaw. Wala. O yun, sila. Walang ilaw ito sa kanila. Oo. Sa abudan. So, wala kayong ibili ng ilaw. So yun, mayroon po kamong apoy. Apoy, oh. Oo, sa kanilang kusina. At ito, nabisita namin kayo na walang ilaw. Magbigay kami ng solar light sa iyo. Yun. Oh! Sige Ito na. po. Makikita na po ninyo ang iyong bahay. Oo. Oh, maganda ito. Mayroon na. Ano po daw ang masasabi mo dahil sa ilaw? Oo. So, anong masasabi ninyo dahil sa binigay namin na solar light para kayo mayroon na pong ilaw? Dagang salamat sa naghatag og solar og sa tanaw diri sa amo. Oo. Dili na gyud mingit-ngit, hayag na gyud ang among kuan balay. Dagang salamat sa naghatag. Oo. Lagi. Salamat sa Ginoo og sa gabidyo nga natagaan gyud mi og solar. Oo. Mahayag na gyud ang among balay. Oo. Ito, wala kayong ilaw na mabala ka kayo kapag kumain na walang ilaw. So,
nabisita namin yung bahay noong una, walang ilaw kayo. So ngayon, mayroon na pong mga tao na nakikita kayo na walang ilaw. So sinabihan kami nila at ito, nagbisita kami. So ngayon, totoo ang kanilang sinasabi na wala kayong ilaw. So yon ang binigay namin na solar light. Sige, yun lang po ang masasabi namin. Salamat! Salamat po. Ah,